Hello guys! Hello mga ka-super! Nandito na naman ang super tindera ng bayan nagbabalik at your service. Okay, di ba nakakaloka? Yung kakaumpisa ko lang mag-intro dito sa aking vlog na ito, may dadating na bibili, no? So anyhow, so ngayong video na ito, ang share ko lang sa inyo, makinig kay ST kasi napakahalagang bagay to, napakahalagang usapin pagdating sa tindahan. Kung ikaw ay isang sari-sari store owner, kanegosyo, ka-super tindera, talagang aware ka dito sa aking i-share sa inyo kasi nga, hindi madali po ang magkaroon ng sari-sari store. Totoo yan. So ngayon, ito muna tayo. Hashtag, listen to me now and thank me later, no? At syempre, itong vlog na ito is papamagatan ko na naman ng credit is okay, but I need cash. So syempre, alam niyo na, ang pag-uusapan natin ngayon is about utang. Utang na loob. Magbayad kayo sa iyong mga utang. Kasi, mayroon trending na picture, no? Ito siya, oh. Ito, oh. Nakita niya? Ito nakita ko na to sa, hindi ko lang siya pinansin nung una. Nakita ko lang, na-browse ko na siya Facebook o sa mga group. Ayan, ito nga, napansin ko nga ito. Namayat siya, namayat ang kanyang tindahan, namayat din siya. So, nasend ko nga ito dun sa aking mga kapatid ko sa YT Word, no? Sila, mga Team SF na sinend ko. Nag-joke ako dito, sabi ko, namayat ang tindahan, namayat ang store owner, hindi na kailangan mag-lissue. Alam niyo yung lissue kasi nga ngayon. Nagli-lissue kasi ako para pumayat. So nakita ko to, namayat ang tindahan, namayat din ang may-ari ng tindahan, hindi na kailangan mag-diet, hindi na kailangan mag-lissue. So ito ang ating pag-usapan at may nabili. Tapos, nakita ko to sa aking group, sa Super Tindero Group Lifestyle. May nag-post doon, no? Tapos nag-comment ako doon, sabi ko, kailangan talaga maging wais bago magpautang. Isipin mo na ang sarili bago ang ibang tao. Isipin mo na ang tindahan bago ang ibang tao. Wait lang, minabili. Tapos, pinakita ko to kay Indoy. Sabi ko, Indoy, tingnan mo, oh. Sabi kay Indoy, tingnan mo. Tingnan mo, namayat siya, oh. Kamukha mo pa. Sabi ko, sabi niya, hindi Sabi ko, nakita ko sa group, sabi niya, oo, ako nga nag-approve. Kasi si Indoy ay isang admin din sa Super Tindero Group Lifestyle. So, in-approve daw niya ito na nag-post doon. Tapos, ngayon, nakita ko na lang ulit siya. Kasi, shinare ko siya doon sa aking Rose Sari-Sari Store, sa aking Facebook ng Rose Sari-Sari Store, na nagpo-post ako doon ng aking mga paninda. So, doon ko siya pinost sa aking Rose Sari-Sari Store kasi sa Rose Sari-Sari Store is all about talagang pinopost ko doon about store, about tindahan. So pinost ko siya at nag-hashtag ako, sabi ko, utang na loob, magbayad na ang may utang sa Rose Jam Store. Bato-bato sa langit, ang matamaan sa pool. Okay, so ito ang yaw-yaw ni ST ngayong hapon na ito. Asan na yung mamimili, nagtago. Pasensya na mga ka-super, no? Marami talaga nagbibilihan ngayon. Kasi linggo ngayon. So, ito na nga ang sabi dun sa nag-post. Credit post to the rightful owner. So, sabi niya, sa negosyo, hindi mo kailangan magpautang para masabing mabait ka. True! Hindi mo kailangang ipautang ay yung mga paninda para lang sabihin mabait kang tindera-tindero. At para sa'yo bumili lahat. Hindi po ganun, no? Huwag natin isipin, ay magpapautang ako para sabihin nila mabait ako o para sa akin na sila bumili. Akala mo lang yun, no? Kasi once na may utang sa'yo at wala pang pambayad, doon yan bibili sa kabilang tindahan. Masakit man ang katotohanan pero kailangan mo yan tanggapin. So ikaw kung bago ka pa lang sa sari store, ito makinig ka kay ST, no? Sabi pa dito, sa konting tubo, hindi mo deserve na paasahin at lukuhin ng mga hindi marunong magbayad. True ulit. Kunti lang tubo natin dito, 2 hanggang 5, tas utang na 100 at hindi na magbabayad, lugi ka na. Nakuha pa ang puhunan mo. Yung tubo mo nakuha na, pati puhunan kinuha na. Sino ang lugi? Ikaw, sari-sari store owner. Kaya mag-esip-esip ka muna bago ka magpautang. Pero ito sinasabi ko sa aking mga vlog, no? Pwede naman magpautang pero may limit lang. Sabi pa dito, kapag ang negosyo pinautang sa huli, ikaw ang mababaon sa utang. True. Lalong-lalo na kung ang puhunan mo ay utang din, nako po. Utang na ang puhunan mo, pinautang mo pa, ay nako, kandaloko na. Sabi pa dito, tandaan, business is business. True. Hashtag true. Business is business, no friends, no relatives. Kahit nga tayo may-ari, umutang tayo dito sa ating tindahan, binabayaran pa din natin. Opo.
Kasi nga business is business. Trade cycle needs to continue rolling or else it will die once it stops. True. Ibig sabihin daw, ang cycle lang dito sa ating tindahan is rolling lang. Umiikot-ikot lang ang puhunan. Once na wala ng pampaikot ng puhunan, hihinto na. So pag nahinto na, mangyayari, wala ka ng pampundo dyan sa iyong tindahan, pampuhunan, kasi nandun na sa utang. Kaya bago ka magpautang, mag-isip-isip ka muna ng maraming beses, ng 100 times, 2,000 times. Okay? Pero ito din ang sinasabi ko sa inyo mga ka-super, hindi naman masama magpautang, basta magkaroon ka lang ng limit at kilatisin maigi ang mga pinapautang mo, siguraduhin mo na sila ay good payer. Okay? Kung sa tingin mo naman, bakit to nangungutang sa akin? Hindi ko naman to kilala, hindi naman to bumibili sa akin. Isang beses lang bumili sa iyo, utang na sunod. Isip-isip ka din kung kailan mo ba siyang pautangin. At saka kilatisin mo rin yung mga feeling close lang dyan, na kino-close ka lang, binobola-bola ka lang, at ikaw ay nagpabola-bola ka naman, no? At isang chinikat-chikahan ka lang, chinismis ka lang, chismosang kapitbahay pala, chismosang friend, at ikaw naman ay isa ding chismosang kapitbahay, then ay ang ending na chismisan, nangutang, pinautang, at hindi na nagpakita. Diba? Kasi tayo bilang isang sari-sari store owner, unang-una talaga natin, sinabi ko na din to sa vlog ko, no, na unang-una mahalin mo yung sarili mo bago mo mahalin ang iba. Mahalin mo ang tindahan mo bago mo mahalin ang mga mangungutang sa'yo. Kasi once ang tindahan mo dyan is magkandaloko na yan, maalis ang puhunan na pinapaikot mo, nandun na sa utang. Talagang papayat ka talaga kasi mai-stress ka talaga ng very light. May stress ka dahil nakikita mo na unti-unting nalalagas na yung mga paninda kasi nga wala ka ng puhunan. Ang puhunan mo nasa utang na. Paano ka na mamimili ngayon? Diba? Kaya unti-unting malalagas na hanggang ikaw stress ka na ng very light, namayat ka din. Kaya ito sinasabi ko, namayat ang tindahan, pati ang may-ari namayat din. Kasi nga na-stress. So ako siguro, ganoon din siguro pag namayat yung tindahan ko, papayat talaga ako, no? Pero hindi ko din naman nahahayaan na mangyari yun. Kaya nga tayo nagbibigay tayo ng mga tips, advice sa ating mga kapwa-kasari na credit is okay but we need cash. So ayun na nga mga ka-super. So ito na lang ang advice ko sa inyo, no, sa aking mga kapwa-kasari, lalong-lalo sa mga bago dyan. Ako, wag nyong ipautang ang iyong mga paninda para lang sabihin mabait ka at para sa'yo bumili. Ang iba nga dyan ay hindi nagpapautang talaga dahil pag hindi daw sila nagpautang, walang stress. Okay lang kahit walang masyado bumili sa kanila. At least wala silang iniisip na may utang sa kanila na kailangan nilang singilin at ang iba ay nagtatago na. Nagkakasakit na nga, diba? Ang iba ay nagkakaroon ng amnesia. Naglumalabo ang mata, hindi na makatingin na sa mga utang. Kaya sa aking mga kapwa-kasari, isipin nyo muna ang inyong mga sariling tindahan bago kayo magpautang at kung hindi naman maiwasan talaga ang magpautang is maglagay ka na lang ng limit dyan sa iyong tindahan. O kaya kung ayaw mo talaga magpautang, maglagay ka ng paskil dyan na no credit, strictly no credit here. Nakakaloka, no? So ayun, tapos ito pa pala advice ko sa inyo, no? Halimbawa mayroon nang utang sa iyo malaki, pera, ganyan, 5,000, ang utang sa'yo 5,000, ay, ang laki no, no? So, pwedeng hindi mo siya pautangin para naman hindi sumama yung loob niya. Halimbawa, bigyan mo na lang kung magkano yung ibibigay mo. Sabihin mo, ibigay ko na lang sa'yo itong 200 kahit hindi mo na bayaran, no? Kasi pag pinautang mo kasi at alam mo naman na hindi kaya bayaran, walang kapasidad para bayaran, di ba? Ang iba dyan, uutang na mas malaki pa dun sa kinikita nila. So, paano sila makakapagbayad sa'yo? So, alamin mo rin yung mga taong namimili sa'yo, ng utang sa'yo, kung kaya ba nila magbayad sa'yo. Halimbawa, ito, umuutang ng 1,000, tapos ang sahod lang naman ito is 200. Paano babayad sa'yo, di ba? So, ano lang din, maglagay ka lang ng limit. So, depende rin sa tao kung kaya din niya magbayad ng ganito. Kung halimbawa yung tao, kaya lang niya magbayad ng 200, di hanggang 200 lang ang ipautang mo sa kanya. Para naman hindi kahit papano, hindi naman ikaw ganun kasamang tao na, ay, hindi talaga totally nagpapautang. So, minsan kasi, kailangan din natin mag-adjust, no? Halimbawa, laging naman bumibili sa'yo at isang beses ang utang. So, pwede natin pagbigyan yan. Okay, pagbigyan natin. Pero, ito ang tandaan nyo, ang unang beses na pinagbigyan mo at hindi nagbayad, pangalawang beses na pinagbigyan mo pa uli at hindi pa rin nagbayad, pangatlong beses utang na loob.
wag mo nang pagbigyan. So, yun ang aking suggestion sa'yo, yun ang aking advice sa'yo. Okay? At mahalin mo ang iyong tindahan. Huwag mong hayaan na ito ay mamayat, mabankrupt, malugi dahil lang sa pagpapautang mo. Maging wais, maging wais talaga tayo. Kasi nga, tayo lang ang magmamahal sa sarili natin. Mahalin muna natin ang sarili natin bago ang iba. Okay? So, yun lang ang aking share sa inyo dito sa picture na ito, no? Na trending ngayon. Kaysa ang wall ko nakikita to, no? Ayan nga, no? Sabi ko nga, foreigner ata to. Baka sa ibang bansa ito. Ayan nga. So, ayun na talaga mangyayari sa'yo pag pautang ka ng pautang. Tapos yung puhunan mo pa igaling sa utang. Ayan. Magkakandalo ko talaga yung tindahan. Kaya, umpisa pa lang, kailangan mo rin tanggapin na sa pag nag-sari-sari store ka, mautangan ka dyan. Mayroon talaga makakapal mo ka na mangungutang sa'yo. Mayroon din talagang super kapal na mo ka na hindi magbabayad sa'yo. Pero okay lang yan. Sige. Sige lang. Pautangin mo lang sila pero tandaan mo rin na may hangganan lahat. Kaya kung talagang sa tingin mo sumusobra na sila ay itigil mo na yung pagpapautang, ha? At isang beses, dalawang beses pinagbigyan mo, tatlo utang na loob, ha? Wag mo nang pagbigyan. Okay, Doki. So muli ito, Super Tendera ng Bayan, Rose Jam 11, na nagsasabing, it is okay, but we need cash. Cash. Okay? Thank you for watching. Bye-bye. No hate. Love lang.